Talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. First time ko nga gawin to kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang lumayo at magsarili kahit napakahirap. Ang malaking konsiderasyon yung sitwasyon ko, yun talaga ang pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig dun sa isa at ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important. Is to be able to get things done time and time again. Already, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo, nag-umpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2, yung condonation ng milyon-milyon na utang nila, mga penalty. Nag-umpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong na-kumbinsi naman natin. Kaya't sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yun that I am able to cross the line. And then I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nag-umpisa yan, ako yung pasimuno niya nung umpisa sa Bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2, pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 when it became very apparent that the economy was still struggling to recover and that all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living. So nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta magawan natin ang paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako mahilig na makipag-away, sa totoo lang. Sasabihin ng matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Kailanman di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya
Hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Ang akin talaga talagang kailangan na na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at wala nang alitan, walang turuan. Pinipili ko na lamang na yun nga, manindigan na malaya't matatag, na walang dapat kampihan kundi ang sambayanan. May tinanong siya sabi niya kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa, yung mga ibang aligan, yung mga nag-aaligid dyan. O sige, pero hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, abay ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang nagtatalak sa entablado, magwala doon, o mahimatay. Hindi ko alam baka may dramang ganun Wag na lang. Kaya maigi pa, tumayong mag-isa sa kampanya, sa politika. Yan naman ang turo ng tatay ko. Napunta kami sa Puntod nung 28, ika-35 anniversary. Ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, yung aking ading, baka malagay pa sa alanganin. At yung mga kaibigan, masaktan. Maigi na yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. Ang alam ko lang, ayokong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayoko nang ganun nahihilo ko. Hindi ko malaman kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung paano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapat, walang grupo, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino.